Hindi raw pwedeng isakripisyo ang transparency measures ng BOC para lang maibenta ang natitirang dalawang luxury vehicle ng mga diskaya. Napag-alaman kasing alangan ang mga bidder dahil kailangang isapubliko ang kanilang mga personal na detalye. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Patuloy na pinag-iisipan ng Auction Committee ng Bureau of Customs kung paano pagkakakitaan ang dalawa pang luxury vehicle ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya na hindi nabenta sa nakalipas na dalawang subasta. Ito ay ang Bentley Bentayga at ang sikat na Rolls-Royce na may libreng payong. Maliban sa naunang nabanggit na negotiated sale o direct offers, kasama na sa diskusyon ang pagkuha ng private auctioneer na magbubukas sa subasta sa international bidders. We're still having our legal look into it if it's possible, if there are any legal implications or obstacles that we need to discuss. Yun ang that's how preliminary it is at this point. Nakatanggap daw ng feedback ang BOC na isa sa pumipigil sa partisipasyon ng potential bidders ang kanilang transparency measures. Kasama rito ang pag-livestream ng auction at full disclosure ng details ng bidders. Pero anuman daw ang magiging rekomendasyon ng Auction Committee, paninindigan nila ang mahigpit na pagpapatupad sa transparency measures. And that goes for all, whether it be an auction, private auctioneer, direct offers, the transparency measures will still be observed. Alam mo naman ang perspective sa Bureau of Customs, negative na nga, tapos lalagyan pa natin ng opportunities for the public to doubt the situation, to doubt the integrity of the process, and that's what we want to avoid. Wala naman daw limit sa kung ilang beses pwedeng mag-auction ng forfeited items. Pero para sa negotiated sale, kailangang makadalawang failed biddings na nangyari sa Rolls-Royce at Bentley. Gayunpaman, hindi rin naman daw maaaring magtagal sa kanilang kustodiya ang mga sasakyan. The longer the vehicle stay with the BOC, the higher the depreciation is. It's really a balance of that, maximizing the potential value of the item, conducting the auction at the soonest possible time, without, however, sacrificing transparency measures tsaka yung pagbaba substantially ng value ng item. 100% na mapupunta sa National Treasury ang mahigit 38 million na kinita sa unang bidding noong nakaraang buwan. Yung higit 9 million na pondo naman mula sa bidding noong Biyernes at sa mga susunod pa, sa ilalim ng umiiral na pulisiya sa BOC, maaari itong bawasan ng 10% para mabayaran ang mga ginastos sa subasta. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.